Naisip mo na ba kung bakit parang mabilis mawala ang pera sa sandaling mapunta ito sa iyong mga kamay? Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang simpleng sikreto, isang lihim na marahil ay minsan nang ibinulong ng iyong lola na kayang baligtarin ang agos ng iyong kapalaran? Isang dahon lang ng laurel sa loob ng iyong pitaka ang maaaring baguhin ang iyong enerhiya, akitin ang kasaganaan, at paagusin ang mga biyaya sa buhay mo kung saan dati ay puro paghihirap. Hindi ito mahika, ito ay pagkakahanay sa universo. Sa sandaling gawin mo ito ng may pananampalataya, magsisimulang magbago ang buhay mo sa mga paraang hindi mo maipaliwanag. Huwag baliwalain ang pahiwatig na ito, natagpuan mo ito dahil may dahilan. Sa Pilipinas, matagal nang pinaniniwalaan ng ating mga nakatatanda na may dalang enerhiya ang pera, na bawat barya, bawat perang papel, ay may espiritu ng pag-agos. At kapag napigil ang agos na yon, gaano ka man kasipag, parang naglalaho ang mga biyaya na tila usok. Ngunit may isang lumang pamahiin na unti-unti nang nakalimutan, ang paglalagay ng dahon ng laurel sa pitaka. Hindi ito basta pamahiin lamang, ito ay tungkol sa pananampalataya, layunin at enerhiya. Kapag ginawa mo ito ng may pasasalamat at paniniwala, mapapansin ka ng universo. Hindi lang ito tungkol sa pag-akit ng pera, ito ay tungkol sa pagbabalik ng balanse sa pagitan ng iyong pagsisikap at kapalaran. Marahil dumating sa iyo ang mensaheng ito ngayon dahil handa na ang universo na buksan ang daan ng kasaganaan para sa iyo. Ang lihim na kahulugan ng dahon ng laurel. Sa loob ng maraming siglo, ang dahon ng laurel ay hindi lamang ginagamit bilang pampalasa sa mga lutuing Pilipino. Isa itong simbolo ng tagumpay, proteksyon, at kasaganaan. Noon, sinusunog ito ng ating mga ninuno habang nagdarasal, inilalagay sa ilalim ng unan upang magkaroon ng magagandang panaginip, o kaya'y inilalapit sa pintuan upang maprotektahan ang tahanan laban sa inggit at masasamang espiritu. Naniniwala sila na ang laurel ay tagapagdala ng mga bulong ng universo, isang mensahero ng paglilinis at kasaganaan. Noong unang panahon, kapag naramdaman nilang malas o kapag hindi maganda ang takbo ng kanilang negosyo, hindi sila agad nagrereklamo. Humihinto muna sila. Nagdarasal. At madalas, kumukuha ng dahon ng laurel. Bakit nga ba? Dahil ang laurel ay pinaniniwala ang may enerhiya ng apoy, enerhiya ng pagbabago at transformasyon. Kapag sinunog mo ito, inilalabas nito sa hangin ang iyong mga hangarin. Kapag inilagay mo naman sa iyong pitaka, hinihigop nito ang negatibong enerhiya na pumipigil sa pag-agos ng biyaya. Ito ang tahimik na paraan ng kalikasan upang tulungan kang muling ayusin ang agos ng iyong kasaganaan. Alam ng ating mga ninuno ang isang bagay na tila nakalimutan na ng marami sa atin. Na ang pera ay hindi lamang papel, ito ay panginginig, enerhiya. Ang pitaka mo ay parang pangalawang altar, sapagkat dito nananatili ang enerhiya ng iyong paniniwala. Kapag naglagay ka ng dahon ng laurel sa loob nito, hindi ka gumagawa ng pamahiin lamang. Ikaw ay nagpapadala ng mensahe sa banal. Ako ay handang tumanggap ng may pasasalamat. Isipin mong parang isang maliit na universo ang iyong pitaka. Lahat ng laman nito, mga perang papel, barya, resibo, ay may kwento. May mga kwentong puno ng paghihirap at may mga kwentong puno ng pag-asa. Kapag idinagdag mo ang dahon ng laurel, ito ang nagsisilbing tagasala. Nililinis nito ang enerhiya ng perang pumapasok at pinapanatili lamang ang kasabay ng iyong banal na layunin. May dahilan kung bakit maging ang mga sinaunang sibilisasyon, mula Greece hanggang India, ay gumagamit ng laurel sa mga ritual. Sa Pilipinas, nananatili pa rin ang espiritong iyon sa mga pamahiin ng ating mga lola. Ang isang dahon, kapag inialay ng may panalangin, ay maaaring magbigay biyaya sa iyong tahanan, sa iyong pitaka, at maging sa iyong paglalakbay. Hindi ang laurel mismo ang nagdadala ng pera, ito ang nagdadala ng pagkakahanay, ang paanyaya sa iyo na itaas ang iyong kaisipan at damdamin sa antas ng kasaganaan. Ngunit tandaan, gumagana lamang ito kapag may pananampalataya, hindi takot. Hindi mo maaaring hilingin sa universo ang biyaya habang duda ka sa sarili mong halaga. Ang bawat dahon ng laurel ay paalala. Karapat-dapat ka sa kayamanan, sa ginhawa, at sa kapayapaan. Kaya bago ka magpatuloy sa susunod na bahagi ng ritual, sandali kang tumigil. Hawakan ang isang dahon ng laurel sa iyong mga kamay. Pumikit. Damhin ang lambot ng dahon at isipin itong kumikislap sa gintong liwanag. Ibulong ang iyong buong pangalan. Ibulong ang iyong layunin. At tahimik na sambitin ang mga salitang ito. Universo, pagpalain mo ang aking pitaka ng tapat na yaman at walang hanggang pasasalamat.
Naway ang bawat pisong papasok dito ay dumami ng may layunin. Ito ay hindi basta ritual lamang, ito ay pahayag ng kahandaan. Hindi ka lang naglalagay ng dahon, nagtatanim ka ng paniniwala. Kapag ang iyong enerhiya, ang iyong pitaka, at ang iyong pananampalataya ay nagkaisa, magsisimula na ang tunay na agos ng kasaganaan. At hindi magtatagal, mapapansin mo ang mga palatandaan. Maliit, tahimik, ngunit hindi maikakaila. Na hindi na tumatakas ang pera sa iyo, kundi bumabalik na ito sa tahanan nito. Bakit nahaharangan ang enerhiya ng iyong kasaganaan? Naisip mo na ba kung bakit, gaano ka man kasipag magtrabaho, parang madulas pa rin ang pera, parang buhangin na dumudulas sa pagitan ng iyong mga daliri? Hindi ito palaging dahil sa malas o maling tiyempo. Madalas, enerhiya ang dahilan. Hindi nakikita, walang tunog pero makapangyarihan. Sa kulturang Pilipino, madalas nating marinig sa mga matatanda ang katagang, may bara ang daloy ng swerte. Ibig sabihin, nahaharangan ang agos ng mga biyaya kapag nagiging mabigat ang enerhiya sa ating paligid, kapag ang espiritu ng ating pitaka, tahanan, o puso ay napupuno ng kalat, takot, o pag-aalala. Inaakit natin ang enerhiyang dala natin. Kaya kapag dala natin ay duda, guilt, o kawalan ng pag-asa, iyon din ang ibinabalik sa atin ng universo. Isipin mo ang iyong pitaka. Maayos ba ito o punang mga lumang resibo, expired na card, at mga papel na walang halaga? Hindi alam ng karamihan na ang magulong pitaka ay nakakapigil sa daloy ng enerhiya para sa daloy ng pera. Gumagana lamang ng mahusay ang dahon ng laurel kapag malinis ang iyong espasyo at bukas ang iyong kalooban. Bago pumasok ang kasaganaan, may dapat munang bitawan. Tandaan, ang pera ay hindi lang currency, ito ay daloy ng biyaya. Kapag punang bigat ang iyong emosyon, kapag lagi mong sinasabi, hindi sapat ang pera ko, iyon ang vibration na maririnig ng universo. Naririnig nito ang kakulangan, hindi pasasalamat. At kaya, mas marami pang kakulangan ang ibinabalik nito. Pero kapag binago mo ang iyong kaisipan, kahit kaunti lang. Kapag sinabi mong, tiwala ako sa aking tamang tiyempo. Nagbabago ang iyong enerhiya. At nagsisimulang ayusin ng mundo ang sarili nito upang tumugma sa iyong panginginig. Ang mga Pilipino noon ay may mga ritual upang alisin ang bigat ng enerhiya. Pagpapausok gamit ang insenso, paglinis gamit ang tubig na may asin, o pagwalis sa madaling araw upang uwalisin ang malas. Hindi lang ito tradisyon, ito ay mga espiritual na paglilinis. Ganoon din ang kailangan ng iyong pitaka. Bago mo ilagay ang dahon ng laurel sa loob, alisin muna ang lahat ng hindi kailangan. Hawakan ang bawat perang papel ng may respeto. Magpasalamat kahit sa pinakamaliit na barya. Dahil bawat barya ay may alaala, marahil mula sa araw na pinaghirapan mo o biyayang ipinagkaloob sa iyo. May enerhiya ang bawat isa. Kapag itinuring mo ang pera na parang may buhay, ituturing ka rin ito bilang karapat-dapat na sisidlan. Tandaan ang katotohanan ito. Hindi mapupuno ng universo ang bagay na punna. Kung punang takot ang iyong puso, walang puwang para sa pananampalataya. Kung punang kalat ang iyong pitaka, walang espasyo para sa biyaya. Ang laurel ay tumutulong upang linisin ang di nakikitang bara. Ngunit kailangan din nito ang iyong pakikiisa. Kaya ngayong gabi, bago mo simulan ang ritual, sindihan ang isang kandila. Panoorin kung paano ito sumasayaw, mapapansin mong kapag kalmado ang hangin, mahinahon ang apoy. Ganyan gumagana ang enerhiya. Kapag payapa ang iyong espiritu, maayos at tuloy-tuloy ang daloy ng kasaganaan. Kapag magulo ang iyong isip, pabigla-bigla rin ang apoy. Bulongin mo ng marahan ang mga salitang ito. Pinalalaya ko ang lahat ng enerhiya ng takot at pag-aalala. Binubuksan ko ang aking pitaka at kaluluwa sa mga biyayang naghihintay sa akin. Huminga ng malalim. Bitawan ang lahat ng nagparamdam sa iyo na hindi ka karapat-dapat sa kasaganaan. Dahil karapat-dapat ka. Hindi dahil sa kung ano ang iyong kinita, kundi dahil hindi ka nilikha ng may kapal upang mabuhay sa kakulangan. Sa sandaling magbago ang iyong enerhiya, mapapansin mo ang mga palatandaan. Isang perang matagal nang nawala pero biglang nakita. Isang utang na matagal nang nakalimutan pero biglang nabayaran. O isang oportunidad na dumating sa hindi inaasahang oras. Hindi ito tsamba. Ito ay pahiwatig ng langit na muli nang bumubukas ang iyong espiritual na daluyan. Linisin ang iyong espasyo. Linisin ang iyong enerhiya. Igalang ang iyong pitaka.
At kapag nakapahinga na ang iyong dahon ng laurel sa loob nito, hayaan mo itong ipaalala sa iyo na ang universo ay dumadaloy lamang kung saan ito tinatanggap. At hindi magtatagal, mararamdaman mo ito. Ang pera ay hindi na tumatakas, kundi dumarating na muli sa iyo. Banayad, tahimik. Tulad ng tubig na muling natagpuan ang tamang agos nito. Ang ritual, isang gabay hakbang-hakbang. Ngayong nalinis na ang iyong enerhiya at tila gumaan ang pakiramdam ng iyong pitaka, panahon na upang isagawa ang banal na ritual, ang kilos na nag-ugnay ng iyong hangarin sa universo. Hindi ito basta ugali lamang, ito ay isang sinaunang pag-uusap sa pagitan mo at ng banal na enerhiya. Sa kulturang Pilipino, bawat ritual ay nagsisimula sa paggalang, galang sa dasal, galang sa kalikasan, at galang sa sarili. Kapag ginawa mo ito ng taos puso, dahan-dahang gagalaw ang daloy ng kasaganaan, tulad ng ilog na muling bumabalik sa pinagmulan nito. Lumakad tayo sa ritual na ito, hakbang-hakbang. Huwag magmadali. Bawat kilos, bawat bulong, ay may kahulugan. Hakbang isa, pumili ng tamang oras. Ang pinakamainam na oras upang gawin ang ritual na ito ay kapag payapa ang hangin, Biyernes ng gabi matapos lumubog ang araw, o Linggo ng umaga bago sumikat ang araw. Ito ang mga sagradong oras sa tradisyong Pilipino kung kailan manipis ang harang sa pagitan ng mundong espiritual at pisikal. Naniniwala ang mga matatanda na ang Biyernes ng gabi ay nagdadala ng enerhiya ng pagpapalaya, samantalang ang Linggo ng umaga ay sumisimbolo ng panibagong simula at banal na biyaya. Bago ka magsimula, tiyaking tahimik at maayos ang iyong paligid. Patayin ang iyong telepono. Hayaan ang katahimikan na bumalot sa espasyo mo. Dahil ang kasaganaan ay pumapasok lamang sa pusong payapa. Hakbang dalawa, ihanda ang mga kagamitan. Hindi mo kailangan ng marami. Isang pitaka. Isang tuyong dahon ng laurel. Isang puting kandila. At isang maliit na mangkok ng asin. Ang pitaka ay kumakatawan sa iyong personal na templo ng kasaganaan. Ang dahon ng laurel ay sagisag ng pagbabago at kasaganaan. Ang kandila ay nagdadala ng iyong hangarin sa banal sa pamamagitan ng apoy. Ang asin ay sumisipsip ng mabigat na enerhiya at nililinis ang iyong paligid. Kung maaari, magpatak ng ilang patak ng pabango o essential oil sa dahon ng laurel. Ito'y gigising sa kanyang bango at banal na enerhiya, para bang pinapaalalahanan mo ito ng layunin nitong magbigay biyaya. Hakbang tatlo, linisin ang iyong espasyo. Bago ang lahat, linisin muna ang paligid. Kumuha ng kaunting asin at iwisik sa apat na sulok ng iyong silid habang marahang sinasabi. Nililinis ko ang puwang na ito sa lahat ng enerhiyang humaharang sa aking mga biyaya. Naway manatili rito ang kapayapaan at liwanag ngayong gabi. Pagkatapos, sindihan ang kandila. Panoorin ang liwanag habang ito'y kumikislap, isipin mong tinutunaw nito ang lahat ng pagdududa, takot, at limitasyon. Sa pamahiing Pilipino, ang apoy ay hindi lang ilaw, ito ay katotohanan. Ipinapakita nito ang nakatago at ginagawang biyaya ang bigat. Hakbang apat, linisin ang iyong pitaka. Ngayon, hawakan ang pitaka gamit ang dalawang kamay. Tignan ito na para ngayon mo lang ito nakita. Dahan-dahang buksan at alisin ang lahat ng hindi kailangan, lumang resibo, expired na mga papel na walang saysay. Habang ginagawa ito, bulongin. Habang inaalis ko ang hindi na kailangang manatili. Binubuksan ko ang daan para sa mga biyayang paparating. Kung maaari, ipasadahan ang pitaka sa usok ng kandila ng 3 beses. Ito ay simbolo ng paglilinis at proteksyon, tulad ng ginagawa ng ating mga ninuno gamit ang insenso o pamalaye. Hakbang 5, i-activate ang dahon ng laurel. Hawakan ang dahon ng laurel malapit sa iyong puso. Pumikit at ituon ang isip sa iyong hangarin, hindi lang upang tumanggap ng pera, kundi upang magkaroon ng tuloy-tuloy at payapang kasaganaan. Isulat sa dahon ang iyong buong pangalan at isang malinaw na intensyon gamit ang ballpen o lapis. Halimbawa, kalayaan sa pananalapi o tuloy-tuloy na mga oportunidad. Huminga ng malalim ng 3 beses. Sa bawat hinga, isipin ang dahon na kumikislap sa gintong liwanag, sumisipsip ng iyong enerhiya at hangarin. Pagkatapos, bigkasin ng malinaw. Universo, pagpalain mo ang dahong ito ng kapangyarihan ng kasaganaan. Naway ang bawat pisong papasok sa aking pitaka ay dumami ng may biyaya at pasasalamat. Hakbang 6, ilagay sa iyong pitaka.
Dahan-dahang tiklupin ang dahon ng laurel, huwag itong punitin, at ilagay sa bahagi ng pitaka kung saan mo itinatago ang iyong mga perang papel. Mahalaga ang lokasyon. Ilagay ito malapit sa pera, hindi sa mga barya, dahil mas mataas ang panginginig ng enerhiya ng mga papel na pera. Habang ginagawa ito, sabihin ng marahan. Naway maging tagapagbantay ng kasaganaan ang dahon na ito. Hanggat naririto ito, daloy ng pera ay huwag sanang magwakas. Maaari mo ring dagdagan ng maikling panalangin mula sa iyong puso. Kaibiganin ang iyong mga gabay si Gabriel, Santo Niño, o kung sino man ang iyong pinagkakatiwalaang banal. Ang pananampalataya ang nagpapalakas ng ritual. Hakbang 7, selyuhan ang iyong hangarin. Kapag nasa loob na ng pitaka ang dahon, hawakan muli ito gamit ang dalawang kamay. Itinaas ng bahagya at magpasalamat. Ang pasasalamat ang nagsisilbing tatak ng espiritu na nagsasabi sa universo. Handa na akong tumanggap. Sabihin, salamat universo sa kasaganaan na papalapit na sa akin. Patayin ang kandila, ngunit huwag agad itapon ang natunaw na wax. Hayaan itong manatili magdamag bilang palatandaan na ang iyong hangarin ay patuloy pang dinadala sa mga banal na dimensyon. Kinabukasan, maaari mo na itong itapon ng may paggalang. Hakbang 8, pagkatapos ng ritual. Sa susunod na 7 araw, dalhin mo ang iyong pitaka ng may kamalayan. Iwasan ang paggastos sa mga bagay na hindi nagdudulot ng saya o layunin. Sa tuwing bubuksan mo ang iyong pitaka, bulongin ng tahimik. Dumadaloy ng madali ang pera sa akin at sa pamamagitan ko. Pansinin ang mga pagbabago, hindi lang sa iyong pananalapi, kundi pati sa iyong kapayapaan ng loob. Maaaring bigla kang makatanggap ng maliit na regalo, makakita ng perang matagal nang nawala, o magkaroon ng bagong oportunidad. Hindi ito aksidente, ito ay mga pahiwatig ng langit na nagsasabing nagbago na ang iyong panginginig. Kapag ginawa ng may taos pusong pananampalataya, ang simpleng paglalagay ng dahon ng laurel sa iyong pitaka ay nagiging higit pa sa ritual, ito ay pahayag ng tiwala. Sinasabi mo sa universo, naniniwala ako sa aking kapalaran. At kapag nagtagpo ang paniniwala at pagkilos, ang mahika ay nagiging katuparan. Mga palatandaan na gumagana na ito. Pagkatapos mong isagawa ang ritual, isang tahimik na pagbabago ang unti-unting magsisimulang maramdaman, hindi man ito agad nakikita, ngunit tiyak na mararamdaman. Ang dahon ng laurel ay hindi agad nagdadala ng pagbabago, una nitong inaayos ang enerhiya sa paligid mo, muling inihahanay ang iyong landas sa dalas ng kasaganaan. Para sa mga Pilipino, sagrado ang yugtong ito, dito nagtatagpo ang pananampalataya at pagtitiyaga. Kapag nagsimulang gumana ang ritual, mapapansin mo ang mga maliit, ngunit makapangyarihang pahiwatig ng langit, mga banal na senyas na paparating na ang mga biyaya. Isa, mas magaan ang enerhiya sa iyong paligid. Sa loob ng ilang araw, maaari mong mapansing mas payapa ang iyong kapaligiran. Ang dating bigat ng isip, ang tahimik na pag-aalala tungkol sa pera, ay unti-unting nawawala. Parang may bahagi sa iyo na huminga ng malalim sa unang pagkakataon. Mas madalas kang umiti, mas mahimbing ang tulog mo, at minsan ay pakiramdam mong may pag-asa kahit walang dahilan. Hindi ito basta pagkakataon, ito ay pag-angat ng iyong vibration, paghahanda ng espasyo para sa mga biyaya. Gumagalaw muna ang enerhiya bago dumaloy ang pera. Kapag naramdaman mong gumaan ka, ibig sabihin, nagsimula na ang daloy. 2, nagsisimulang lumitaw ang mga senyales sa paligid. Mahinahon magsalita ang universo sa pamamagitan ng mga numero, pagkakatulad, at mga pag-uulit. Maaaring makita mo ang mga angel numbers tulad ng 111, 222, o 888. Hindi ito random, ito ay mga kumpirmasyon na narinig at tinanggap na ang iyong intensyon. 111, simula ng bagong yugto ng kasaganaan. 222, balanse at pananampalatayang nagkakahanay. 888, walang hanggang kasaganaan at pag-agos ng biyaya. Sa pamahiing Pilipino, may mga pisikal na senyales din. Isang paru-parong pumapasok sa bahay. Ang liyab ng kandila na biglang sumasayaw ng mas maliwanag. O mga baryang nakikita sa may pintuan. Bawat isa ay mensaheng nagsasabing, magpatuloy kang maniwala. Gumagana na ang enerhiya. Kapag nangyari ito, huwag mo itong baliwalain. Bulongin ang simpleng salamat. Dahil ang pasasalamat ang nagpapalakas ng koneksyon mo sa banal na daigdig. 3, dumarating ang mga hindi inaasahang biyaya.
Minsan, ang mga palatandaan ay dumarating bilang oportunidad. Isang maliit na bonus sa trabaho. Isang kaibigang biglang nagbayad ng utang. O isang diskwento sa bagay na kailangan mo. Minsan pa nga, makakakita ka ng perang matagal mo nang nakalimutan, parang inilagay mismo ng universo para ipaalala ang iyong tiwala. Hindi mahalaga kung gaano ito kaliit. Ang mahalaga ay ang pagkilala. Kapag inaamin at pinasasalamatan mo ang mga biyayang iyon, sila'y dumadami. Ganito gumagana ang batas ng pagmamanifest. Kapag napansin mo ang kasaganaan, napapansin ka rin ito. Tandaan ang sabi ng matatanda. Ang biyayang nakikita na daragdagan. 4. Umalis ang lumang enerhiya. Hindi lahat ng palatandaan ay may kasamang ginhawa. Minsan, habang pumapasok ang kasaganaan, umaalis ang luma at mabigat na enerhiya. Maaaring mawala ang isang masamang bisyo. Matapos ang isang hindi kailangang gastos. O mapalayo ka sa mga taong ubos enerhiya. Huwag itong ituring na kawalan, ito ay paglilinis. Tulad ng pagputol ng mga tuyong sanga ng halaman upang ito ay muling mamulaklak. Inaalis ng universo ang mga humahadlang sa iyong yaman upang bigyan ng puwang ang bago. Kung bigla kang gumastos matapos ang ritual, huwag kang kabahan. Madalas, iyon ay balanse ng enerhiya. Ang universo ay nagbabayad muna ng lumang utang upang maghanda ng lugar para sa mas malaking biyaya. Magtiwala sa agos. Ang dahon ng laurel sa iyong pitaka ay hindi tumigil. Ito ay inaayos ang iyong landas. 5. Mas kontrolado mo ang iyong pananalapi. Isa pang palatandaan ng tagumpay ng ritual ay ang pagbabago sa loob mo. Nagsisimula kang hawakan ang pera ng may respeto. Hindi ka na basta gumagastos ng padalos-dalos. Natututo kang pahalagahan ang bawat sentimo. Natututo ka ring magbigay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tuwa. At kapag nagbibigay ka ng may kagalakan, ang universo ay nagbabalik ng mas marami. Habang patuloy mong dala ang dahon ng laurel, ang iyong pitaka ay nagiging paalala na ang pananampalataya at disiplina ay magkasabay sa tunay na kasaganaan. Hindi lang ito tungkol sa pagtanggap kundi sa tamang pagdaloy. Kapag napansin mo na ang mga senyales na ito, huwag mo nang pagdudahan. Hindi nagmamadali ang universo. Ito'y gumagalaw ng tahimik ngunit may direksyon. Panatilihin ang dahon ng laurel sa iyong pitaka hanggat buo pa ito. Kapag ito'y naging marupok o nabasag, ibig sabihin ay nasipsip na nito ang enerhiya na kailangan. Magpasalamat at pakawalan ito sa pamamagitan ng marahang pagsunog sa ilalim ng apoy ng kandila, ibalik ang enerhiya nito sa hangin. Habang umaakyat ang usok, sabihin, "Salamat sa pagdala ng aking mga hangarin. Ngayon ay buong pananampalataya kong tinatanggap ang mas malalaking biyaya." Sa sandaling iyon, malalaman mong gumagana na talaga ito. Ang mensahe ng universo tungkol sa pera. Ngayong nasaksihan mo na kung paano gumagana ang ritual, panahon na upang maunawaan ang mas malalim na katotohanan, ang tunay na mensahe ng universo na ipinapaabot sa iyo sa pamamagitan ng ritual na ito. Dahil bagamat inaakit ng dahon ng laurel ang pera, ang mas dakilang layunin nito ay gisingin ang iyong relasyon sa kasaganaan mismo. Sa pinakapayak na anyo nito, ang pera ay hindi lang salapi, ito ay komunikasyon. Bawat pisong dumadaan sa iyong mga kamay ay may dalang panginginig ng enerhiya mula sa kung paano mo ito tinitingnan. Kung tatratuhin mo ito ng may takot, mabilis itong umaalis. Ngunit kung aalagaan mo ito ng may pasasalamat, nananatili ito ng mas matagal. Iyan ang tahimik na batas ng atraksyon na matagal nang nauunawaan ng ating mga ninuno. Ang galang sa biyaya, susi sa pagdami nito. Nais ng universo na makita mong ang yaman ay hindi bagay na dapat habulin, kundi enerhiyang dapat kasabayan. Kapag patuloy mong nilalabanan ang daloy nito, lalo itong lumalayo. Ngunit kapag sumabay ka sa agos, kapag nagbibigay ka ng walang hinanakit, tumatanggap ng walang guilt, at nabubuhay ng may pasasalamat, ang pera ay kusang gumagalaw. Tulad ng tubig na palaging nakakahanap ng daan. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng ritual ng dahon ng laurel. Hindi lamang nito binabago ang iyong pitaka. Binabago nito ang iyong isipan. Ipinaalala nitong ang kasaganaan ay hindi kasakiman, ito ay balanse. Kapag hinayaan mong dumaloy ang mga biyaya patungo sa iyo, hinahayaan mo ring dumaloy ang mga ito sa pamamagitan mo. Nagiging daluyan ka, hindi sisidlan. Tahimik itong isinasagawa ng ating mga ninuno noon. Bago buksan ang tindahan, sila'y nagdadasal.
Kapag kumita, nagbibigay sila ng barya sa simbahan. Ito'y paraan nila ng pagsasabing, "Salamat, universo. Tiwala ako sa kung anong susunod." Dahil ang kasaganaan ay hindi nasusukat sa dami ng hawak mo, kundi sa lalim ng iyong tiwala. Hindi tumutugon ang universo sa desperasyon. Tumutugon ito sa pananampalataya. At sa sandaling maniwala kang karapat-dapat ka sa kayamanan, ang daloy ng biyaya ay magsisimulang sumabay sa paniniwalang iyon. Kaya sa tuwing titingnan mo ang dahon ng laurel sa iyong pitaka, tandaan mo, hindi lang ito anting-anting. Ito ay salamin ng iyong kaisipan. Panatilihin mong bukas ang puso, mapagpasalamat ang espiritu, at dalisay ang hangarin. Dahil doon, ang pera ay titigil na sa pagiging laban at magiging walang hanggang biyaya. Kung natagpuan mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito aksidente. Laging pinipili ng universo ang perpektong sandali upang ibulong ang kanyang gabay, at ngayong gabi, ikaw ang kanyang pinili. Hindi mo narinig ang tungkol sa dahon ng laurel bilang pamahiin lamang, kundi bilang paalala ng iyong banal na karapatan sa kasaganaan. Bawat salitang narinig mo, bawat senyas na sumunod, ay isang tawag mula sa di nakikitang mundo na nagsasabing, "Handa ka na." Ang totoo, susubukin muna ng buhay ang iyong pananampalataya bago gantimpalaan ang iyong pagtitiyaga. Minsan, dumarating ang mga biyaya na nakabalot sa katahimikan o sa anyo ng pagsubok. Ngunit sa likod ng bawat hamon ay may nakatagong ginto, mga aral na pinapakinis ang iyong kaluluwa hanggang maging sapat na matatag upang tanggapin ang dati mong ipinagdasal. Nang inilagay mo ang dahon ng laurel sa iyong pitaka, hindi ka lang umakit ng pera, inanyayahan mo ang tiwala, ang kagalingan, at ang pagkakahanay ng iyong espiritu. Ipinahayag mo sa universo na hindi ka natakot tumanggap. Ipinakita mo sa tadhana na bukas ka, handa ka, at karapat-dapat. At ang simpleng kilos ng pananampalatayang iyon ay lumikha ng mga alon sa di nakikitang daigdig, mga along babalik sa iyo bilang mga oportunidad, sorpresa, at himala. Kaya ngayong gabi, bago mo ipikit ang iyong mga mata, bulungin mo ng marahan. Handa na ako sa kasaganaan. Karapat-dapat ako sa kasaganaan. Nagpapasalamat ako sa bawat biyayang hindi ko pa nakikita. Hayaan mong ang pasasalamat ang maging iyong araw-araw na panalangin. At ang pananampalataya ang iyong tahimik na kasama. Dahil ang kasaganaan ay hindi nagsisimula sa pera, nagsisimula ito sa paniniwala. Kung naramdaman mo sa puso mo ang mensaheng ito, isulat sa komento ang iyong zodiac sign kasunod ng mga salitang, "I am ready to receive abundance." Hayaan mong makita ng universo ang iyong pananampalataya. Hayaan mong madama ng iba ang iyong liwanag. At lagi mong tatandaan, hindi kailanman nakakalimot ang universo sa pusong marunong magpasalamat. Nagsimula na ang iyong panahon ng pagtanggap.